Eto na naman ang Subscriber Silakbot Stories. 3 kwento po ang ating itatampok ngayon. As always, syempre mga kwento ni na Mage, si Mamet Dadet, yun ang pangalan niya, at si Mike. Mula po ito lahat syempre nang galing sa Sindak Stories 2008 at gmail.com. Syempre hatid pa rin sa atin ng masarap, mainit-init at aromatic na drip and steeped coffee ng Kape ni Lola Trinidad. Nako, like and follow na po ang Facebook page ng Kape ni Lola Trinidad. Ganoon na rin ang Hilakbot Pinoy Horror Stories para syempre masundan mo kami doon sa direct blue link para po sa ating HTV merch sa Shopee at ganoon na rin sa ating TikTok shop. At nang maka-order ka na ng hazelnut, butterscotch at yung mga sulit tipid pack natin na available pa rin. Malaman ninyo kung ano pa ba yung mga available na mga flavors sa puntong na didinig ninyo ito pong ating SHS episode na ito. Ako pong muli si Red, nagpapaanyaya sa inyo na itong 3 kwentong ito ay maiikli lamang pero sa abot ng ating makakaya, sige susulitin natin hanggang sa pinakadulo nitong ating SHS segment ngayong araw na ito. Umpisahan natin sa kwento ni Mage. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So sabi niya, hello sa inyo Sir Red at sana'y mabasa po ninyo ang aking isi-share. Actually, nirefer lang po itong podcast at itong YouTube channel nyo ng best friend ko, so maraming salamat. Yan yung gusto natin, sabi ko sa inyo i-refer nyo rin sa mga may hilig sa ganitong mga kwentuhan para mas marami yung reach natin, okay? Anyway, yung ibabahagi ko po ay experience ko way back high school pa lamang ako. 2013 or 2014 po ito nang maganap. We were staying sa isang subdivision sa Lapu-Lapu City sa Cebu. May 3 po akong karanasan sa bahay na iyon at ito po yung isa. Isang gabi, akala ko ay kasama ko yung kuya ko na naglalaro ng PC sa second floor ng bahay namin. And since malapit naman yung room niya sa staircase, naririnig ko po as in very clear and loud yung mabibilis na pagtipa sa keyboard na akala mo talaga ay may gumagamit. Habang ako naman ay nanonood lamang ng telebisyon sa baba. Hindi ko na lamang po siya pinansin hanggang sa nag-message yung mama ko na hinihintay na lang daw nila si kuya kasi hinatid niya yung girlfriend niya sa bahay nito. Saka daw sila lahat magkakasamang uuwi. So doon pa lamang Sir Red ay talagang nangilabot ako na may halong pagtataka. Ang sabi ko, Hindi. Parang yung meme yun. Hindi. Ha? Anong hinatid? Naglalaro po siya sa taas eh. At talagang malalang malala yung kilabot ko na after kong bigkasin iyon. Hanggang sa naalala ko, dumaan pala siya sa harap ko kasi kikitain niya yung jowa niya. Ako naman si Tanji kahit takot na, isinilip ko pa talaga yung kwarto ng kuya ko para i-confirm kung sino yung naroroon. Unti-unti pa nga po ako, dahan-dahan nga po akong umaakyat doon sa second floor hanggang sa maabot ko po yung door ng room ni kuya. Exactly right in front of the stairs. Sabi nila kasi may masama o hindi daw maganda yung ganong klaseng posisyon. Sa mga pamahain, ewan ko lang po kung maniniwala kayo pero yun daw kasi ay may hatid na kamalasan. So nakabukas naman po kaya kitang-kita ko yung loob ng kwarto ni kuya. Siguro nga'y mga hanggang 10 minuto lang nung huli kong nadinig yung keyboard. Pero pagka-check ko po talaga sa kwarto ni kuya ay wala pong taong naroroon.
Doon na po talaga ako tumakbo ng mabilis papalabas ng bahay at nag-decide na hintayin ko na lamang po silang dumating sa labas ng bahay. Ito naman pong second encounter ko ay doon sa same room na iyon. Ito po'y nangyari nung kasikatan pa ng 13 Reasons Why Season 1. Hindi pa uso yung Netflix noon, sabi niya, pero may copy kami sa PC namin. So mag-isa na lang akong gising tapos naka-switch off lahat ng ilaw except sa room kung saan ako naroroon. Hindi ko na lamang po pinansin kasi nga hindi naman po ako yung tipo ng tao na matatakot bigla hanggat wala akong nafe-feel na kakaiba. So habang nanonood ako ng series, bigla po ay naramdaman ko na parang may dumaan sa hagdan. Nakita ko lang sa peripheral vision ko. Hindi ko pinansin kasi akala ko talaga si kuya lamang yun. Hanggang sa bigla na lamang pong nag-switch off yung ilaw. Napamura talaga ako, Sir Red. Nainis pa nga po ako kasi ang buong akala ko ay pinaglalaruan lamang po ng kuya ko yung switch. Nakita ko rin po kasi na nakabukas yung pinto ng kwarto ni kuya kasi nasa gilid lang nun yung switch. So chinek ko yung labas ng room pero walang tao. Tapos hindi ko rin narinig nang bumukas yung pinto sa ibang room. Doon ako nakatitiyak, Sir Red, na multo iyon. Ang panghuling encounter ko naman ay parang nasa loob ako ng bangungot. Naramdaman ko na umuga yung kamang hinihigaan ko sa room ni na mama. Alam mo yung feeling na akala mo gising ka na pero malalaman mo na nasa panaginip ka pa rin pala. Multiple times daw na nagigising ako. Tapos marirealize ko na hindi pa talaga ako totoong gising sa real world. Kumbaga, nagising ako and then bigla-bigla after few minutes, doon ko marirealize na nasa loob pa rin pala ako ng panaginip at parang continuation siya. Para akong nasa loop. Hanggang sa nagiging fully aware na talaga ako na nasa loop o paulit-ulit lamang akong nagigising. Naiiyak na ako noon kasi hindi ko na alam paano makawala sa loob. Kahit nga po ilang beses akong nagdasal ay parang hindi tumatalab. Hindi ko rin pumatandaan exactly kung paano ako naka-escape. Pero paggising ko po in real world na ay sobrang takot na takot ako at basang-basa pa ng pawis. Marami rin akong nadidinig na kaluskos sa baba pag mag-isa lamang ako sa bahay. Pero hindi ko na lamang po ito pinapansin, Sir Red. Kumbaga, natuto rin ako na deadmahin ang mga ito dahil ayaw ko na rin talaga na makakita o makaramdam ng something eerie. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo dito. Mage ba o Mage? Ano ba yung pangalan? But anyway, thank you sa iyong pagbabahagi. With regard doon sa sinasabi mo, doon sa first part yung sinasabi niya na ano ba yun? Yung hagdan tapos nakatapat sa pinto. Actually hindi lang pinto yung pinagbabawalan nila na nakaharap sa hagdan, kundi pati daw yung mga salamin. Basta anything, wag mo daw tatapatan yung hagdan ninyo o hagdanan ninyo ng ganyan. 'Di ba? Sabi pa nga nila sa ilalim daw ng hagdan dapat nakasarayan, kagaya nga daw ng mga lumang bahay noong araw, may harang yung bawat steps. Kasi ang sabi, mahuhulog daw yung good energy na pumapanhik sa hagdan. Kaya mahihirapan yung mga nakatira doon na makapag-ipon ng pera o kaya naman guminhawa yung buhay, something like that. Yan po ay mga, alam mo yung mga feng shui. Diba? Ito po'y nadinig ko lamang din syempre doon sa ilang mga kaibigan din natin na naniniwala sa ganito. Mas mainam nga din daw na lagyan daw ng maliwanag na ilaw yung
alam mo yun, yung unang step sa pinakaibaba ng hagdan ninyo. 'Di ba? O kaya kung hindi naman daw, dapat matibay o solid yung bawat steps ng hagdanan. At hindi daw dapat umiingit o kaya gumagalaw-galaw yung hagdan kapag tinatapakan. Tapos iwasan din daw na lagyan ng pulang carpet yung hagdan dahil magdadala lamang din daw ito ng kamalasan, mga ganyan, di ba? Tapos ano pa ba yung sinasabi nila? Ito yung hindi daw dapat nakatapat sa toilet at main door. Tapos yung alam niyo yung spiral na hagdanan, yan, sabi din nila wag ka din daw maglalagay nito lalong-lalo na sa loob ng bahay. O kaya wag daw ilalagay yung mga spiral na hagdan na yan sa harap ng bahay. Kung hanggat maaari, parang nasa side lamang daw siya ng bahay ninyo. Kung balak mo na yun ang disenyo ng hagdan na paakyat sa rooftop o kaya doon sa pinakatuktok ng iyong bahay o dream house, sabi nga nila. Ito guys, sinabi lamang din sa akin nung mga friends natin na naniniwala sa mga ganito. Kaya nung naalala ko nga nung gusto kong lagyan ng spiral na hagdan, yun yung sinasabi nila sa akin, wag sa loob ng bahay at wag din sa harapan ng bahay. Kasi sabi nila, para daw ito kasi alam mo yung parang corkscrew na parang bumubutas, alam mo yon. Imagine mo lang kahit yung screw, di ba? Na parang sabi na binubutasan nito yung good energy na sana papasok sa bahay mo. Tapos sinisira din daw nito yung good health, lalong-lalo na yung head of the family, parang ganon. Tapos ang maswerteng hagdanan din daw according sa feng shui ay yung maluwag at may kaunting kurbada lamang, di ba? Yung hagdanan na yari sa wood ay bagay daw na ilagay sa bahaging south, east or southeast ng bahay ninyo. Tapos yung mga hagdan naman na yari sa metal ay bagay daw sa north, mga ganon. Tapos yung mga sementado, konkretong hagdanan dapat daw nasa northeast, southwest, tsaka northwest. Nakakatawa man, pero guys, ito wala namang mawawala kung susundin ninyo. Pero siyempre alam naman natin bounded tayo sa mga ganito di ba? Yung mga feng shui, mga pamahiin, di ba? Lalong-lalo na siyempre dun sa mga pinto-pinto dahil pati daw yan yung para maglalabas o magpapapasok daw ito ng good health, ng swerte, something like that, di ba? May maglalagay pa nga daw na insenso sa mga hagdan para just in case hindi daw yan yung para magiging daanan ng mga masasamang elemento, di ba? May mga ganun-ganun silang nalalaman. But anyway, kayo na po bahala umintindi dito, pero hindi ko naman sinasabi na kailangan sundin. Pero ito'y, alam mo yon, binabahagi ko lamang, yaman din lang na gawi tayo dito. At yung isa sa mga topic dito ni Mage ay tungkol sa mga hagdanan at yung mga hindi dapat na nakatapat dito, yung mga ganon, di ba? But anyway, eto na muna tayo sa ikalawang kwento naman, at ito naman po ay galing kay Mamet Dadet. Yun yung pangalan niya, sabi niya itago na lang daw natin siya sa pangalang iyon. Tapos matagal-tagal na daw natin siyang tigapakinig, excuse me. Tapos nakikinig ako tuwing nagpapatulog sa baby ko or kahit habang kumakain. Tapos yung panganay na anak ko nga din po ay hiningi na rin po yung link ng inyong YouTube channel maging yung podcast ninyo. Kaya sana po'y maitampok ang kwentong ito at sabay-sabay namin pong pakikinggan kasama ng aking mga anak at mga kapatid. Okay, so ito na siya. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Ito pong kwentong ito ay naganap noong 2015 sa bagong nilipatan naming apartment. Bandang 1:00 na iyon ng madaling araw, kakauwi ko pa lamang galing sa work ko sa isang coffee shop. Madalas kasi ang ginagawa ko, matapos kong mag half bath, ay dumidiretso na ako sa kwarto namin ng kapatid ko. Magkatabi lamang po kami sa higaan, tapos si papa namin ay sa salas na po natutulog. At dahil nga 1:00 na iyon na madaling araw, Sir Red, ako na lamang ang tanging gising. Yung higa namin ng kapatid ko, siya sa tabi ng dingding habang ako naman sa kabilang side na nakatabi naman sa pinto. Habang nagpapaantok ay nakatalikod ako sa kanya at nagsi-cellphone lamang. Scroll ako ng scroll
at nanunood ng kung ano-ano mga random videos. Siguro'y inabot ako ng halos 5 minuto nang bigla pong parang humahangin sa paanan ko. Sa ilalim po mismo ng kumot. Nakatutok sa amin yung electric fan, pero ang pinagtataka ko ay nakakumot kami, kaya paanong matatamaan ng hangin yung mismong paa ko? Nung una, hindi ko na lamang pinapansin at baka guni-guni ko lamang yun. O sadya na meron talagang pumapasok na hangin mula doon. Pero hindi ko pa rin talaga sigurado, kaya ang ginawa ko ay tinutok ko yung ilaw mula sa screen ng cellphone ko. Nung time na iyon, naka-switch off na lahat ng ilaw. Hindi pukat pala na parang may nakahawak yung laylayan ng kumot sa paanan ko at bigla na lang nalaglag na animoy binitawan ng kung sino pagkatapos masinaga ng liwanag. At hindi lang talaga pala ito basta guni-guni lamang. Kahihiga ko lamang din nung time na iyon, kaya hindi po pwede na dulot din ito ng pagkaantok. Nagsipagtayuan lahat ng mga balahibo ko, lalong-lalo na sa batok, at sumiksik talaga ako sa kapatid ko kahit tulog siya. Pilit ko po na pinapakalma ang sarili ko. Kinabukasan nga'y kwento ko ito agad sa kapatid ko, at ang sabi niya, maging siya pala ay naka-experience na rin ng ganoon. Nangyari ang lahat ng ito, Sir Red, nang kami po ay lumipat sa bahay na yun. Sa susunod ko na lamang po dudugtungan ang iba ko pang mga karanasan dito, Sir Red. For the meantime, maraming salamat dahil naibahagi po ninyo ang aking unang na-isend na kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Kung halimbawa na katulad din po ni Mamet Dadet, meron ka rin ganitong klaseng karanasan na pwede nating gawan o isama sa isang regular compilation, isend mo agad yan. Or iniimbitahan ko na lang sindakstories2008@gmail.com na kung kaya naman na pag-isahin na lahat ng inyong mga karanasan, hindi naman tayo masyado nagmamadali, mas mainam, mas maipaprioritize natin siya para maisama, maisegue natin sa isang compilation. Okay? Kung gusto nyo naman na a voice message siya, in a voice message form, WAV or MP3 na file, why not i-record mo na lamang yan sa inyong cellphone, gandahan mo yung pagkaka-narrate para 'di ba madala mo kami doon sa mismong karanasan mo, 'di ba? At same din na email ang pagsesendan mo, sindakstories2008@gmail.com. Order ka na ng kape ni Lola Trinidad bago orderin niya ng iba, okay? Punta mo na ang HTV merch sa Shopee at sa TikTok Shop. Ang blue link natin para dyan, pinopost natin sa Hilakbot Facebook page at maging sa Kape ni Lola Trinidad FB page, okay? Last na story na tayo para po sa mga bagong dating, welcome back. Maraming salamat sa mga channel members natin na kahit anong mangyari tayo man po ay na-absent nitong mga nakalipas na buwan. Maraming salamat dahil kapit na kapit pa rin kayo sa matigas at himas na himas pa rin sa madulas. Itong next nating kwento ay maikli lamang daw. Ito po ay kwento sa akin ng aking nanay at lola. So itago na lamang daw natin siya sa pangalang Mike. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Uunahin ko na lamang po na ikwento sa inyo yung natatandaan ko na kwento ng aking lola. Base sa kanyang kwento noon, nung lumipat daw po sila sa bagong bahay sa Novaliches, okay naman daw talaga noong una. As in, maayos, maaliwalas. Wala pa nga daw po masyado pang nangyayari. Hanggang sa lumipas nga po ang ilang linggo, nang si lola ko po ay nag-umpisang makadinig ng parang umiiyak sa loob mismo
ng kanilang kwarto. Nagtaka po si Lola kung bakit may naditinig siyang ganun. So syempre, dahil sa kuryosidad, pinuntahan po niya yung kwarto na iyon. Ito po yung kwarto kung saan sila natutulog. Doon nga daw si Red, nakita niya ang isang bata na sa tansya niya ay nasa 10 taong gulang pa lamang. Nang unti-unti nga daw po niyang nilapitan yung bata, saka pinalakas daw nito yung iyak niya. Nang akmang hahawakan na daw po ni Lola yung bata, bigla itong humarap at nagimbal si Lola dahil wala daw po itong mga mata at lumuluha pa ng pulang likido sa butas ng mga mata nito. Napakaripas ng takbo si Lola. Gusto na nga lang din daw po niya na umalis ng bahay at magpakalayo-layo para hindi na daw po niya makita o masundan ng batang yun. Ito naman pong susunod na kwento ay galing na kay nanay. Kinagabihan noon sa parehas na lugar, nang gabi nang nakauwi po si nanay. Bigla daw po niya na nasa lubong ang anak ng lola ko. Wait lang, di kapatid niya? Tama ba? Kasi sabi niya anak ng lola ko po na si Daniel. Anyway, wag na natin problemahin yan. At anyway, sabi niya, nakita daw niyang tumatakbo si Daniel. Nang masalubong nga daw po yung nanay nito ni Mike, tinuturo daw po ni Daniel yung bahay nila. At sabi, bilisan daw nila na makapasok sa bahay na iyon. Sumunod naman si nanay at bigla nga nilang sinara ang pinto at hinarang lahat ng mga bintana ng kurtina. Nagtanong si nanay kung bakit at ganon ang nangyayari sa kanya. Ang sabi po ni Daniel, bigla daw po siyang nakarinig ng pumapagaspas. Tumingala nga daw po ito at natakot siya sa nakita sapagkat isang malaking ibon daw ang nakita ng aking tiyuhin sa ibabaw niya. Bigla nga daw pong parang umalog o bumagsak nga daw po si Red yung malaking ibon na iyon sa labas ng bahay nila. At dahil inaapawan ng kuryosidad, dahan-dahan ay hinahawi daw po ni na Tito Daniel at ng aking nanay ang kurtina doon sa bintana. Doon nga daw po ay nakita talaga nila na parang tumatambay at hinihintay silang lumabas sa loob ng bahay. Yung malaking ibon daw ay may malalaki at mapupulang mga mata base sa nakita ni Tito. Hanggang ngayon nga din si Red ay palaisipan pa rin sa kanila kung tunay na malaking espesyal hamang ng ibon iyon o baka aswang na. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat din dito po sa mga senders natin for tonight. Maraming salamat. Although itong medyo skeptical ako dito sa malaking ibon scene dito sa sender natin na si Mike. But ganun pa man, sana madugtungan mo na lang kung hindi man ay malagyan pa natin ng full details kung paano ba. Lalong-lalo na doon sa pagkakadescribe, sabi anak ng lola ko, parang ganun. Pwede mo naman tawagin talaga na tito kasi kapatid di ba ni nanay mo eh. So parang ganun, kaya medyo tuloy na confused pa ako lalo. But ganun pa man, maraming salamat dahil meron kang mga kwentong ganito. Ganun na rin, hindi ko naman din po alam mo yun, ino-okra yung ibang mga may
kwento nung mga kabataan pa nila or yung mga nadidinig ninyo mga kwento ng mga nakatatanda sa atin, i-share nyo lang SHS segment para nang sa ganon syempre ay mapagkwentuhan natin at nang sa ganon ay ma-share natin sa mga nakikinig na channel members, yung mga regular at makukulit dyan sa ating live streaming, kung hindi man dyan sa ating premiere chat. Thank you sa mga silencers at mga regular nating tigapakinig. Huwag niyong kakalimutan na bisitahin ang Hilakbot Pinoy Horror Stories Facebook page at nang sa ganun syempre ay malaman nyo yung iba't ibang mga anunsyo at kung ano-ano pang mga ipapalabas, papadinig natin sa inyo sooner or later dito man sa YT or sa ating podcast. But ang alam natin syempre buo na, nasa full episode na yung ang dalawang anino ni Satanas. Yan po yung katuloy nitong ang batang ipinanganak sa haunted house at yung spin-off niya na si Andy Madrid, di ba, sa Ang Bayang Naglaho. So para makikita ninyo yung mga crossover. And sa puntong ito, fresh na fresh lang, nakausap na po namin, nagkaroon din kami ng meeting with G.Y. Jones bago po natin i-release ang JHS Book 3. Yung isa pang hinihintay ninyo na katuloy nitong Ang Dalawang Anino ni Satanas. Magkakaroon din tayo ng spin-off series nito po muna bago natin puntahan yung series na hinihintay nyo. Actually, last book na yun yung last book na ng JHS ni na Father Marcus, ni na Hannah at ni Jules. So abangan nyo na lamang guys. At hindi lang yan, may case series pa tayo. Hindi ko alam kung umere na or mag-e-ere pa lang o e-ere pa lang. At syempre meron din tayong pinaghahandaan na isa pa pong mahaba-habang serye at ito ay galing naman din sa author na si Stephen Seven, ang author ng Ang Mga Salagubang ni Aling Del, kung inyo pong matatandaan. At sana nga magtuloy-tuloy din yung continuation kung meron man ng credendum, di ba? Pero ang alam ko ay may mga pira-piraso na tayong mga kwento mula po kay Domino Tricks na feature na ba natin yon. Sa puntong ito, abangan nyo guys, ang dami po kasi natin na pending. Kaya patuwarin nyo na lang ako guys kung sakali man dahil para din naman sa kinabukasan natin. At nang sa ganun syempre ay alam mo yun, totally makagraduate na rin tayo, di ba? At hindi lamang yan, syempre explain ko na rin, kunin ko na rin po ang pagkakataon sa mga nagtatanong tungkol sa Gabi ng Lagim. Last season na daw ba yan? Sabi kasi nung dun sa post natin sa page, opo, nag-decide na kami na mutually nila Draven Black na i-cut yung Gabi ng Lagim at meron kaming ihahanda pa na mas matindi sa Gabi ng Lagim. So yun na lang po yung panghahawakan nyo muna para kapit na kapit pa rin kayo sa matigas at hihimas pa rin kayo sa madulas. Abangan nyo na lang yan guys, marami po tayong gagawin. Ngayon, syempre dito sa ating channel, abangan nyo na lang. Tulungan nyo na lang po kami na i-share yung ating mga episodes nang mapakinggan din po ng inyong mga kaibigan at dumami din po syempre yung mga makikinig dito po sa ating channel at ganahan din yung mga writers natin. Okay? Ako pong muli si Red, maraming salamat sa pagtutok ng SHS. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, 9:00 ng gabi. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.